Chapter 3. Yes, baby. You're so cute when you blush. Hahaha, stop it. Magna ka talaga. Hahaha, why? You're my girlfriend so, I have all the right to kiss you. Same as you. You can kiss me anytime, anywhere. Thirst. Dami alam, maligo lang hindi. Cheris. Paano ako hindi magbablush, bigla-bigla na lang nang hahalik. Buti na lang nakapag-toothbrush pa ko kanina after kumain. Tinalikuran ko siya at umupo sa couch ng patagilid. Nang alay mga pa ako sa tagal naming nakatayo. Napapitlag naman ako nang bigla na lang niya ako yakapin mula sa likuran ko. Ipinatong niya ang baba niya sa kanang balikat ko. I'm so happy, mon amor. You're finally with me. Kel said. What do you mean? Ang tagal ko inaasam na makasama ka. Araw-araw kitang nasip. Kung kamusta ka na ba o baka kinalimutan mo na ako. Nangako ako sa sarili ko noon na babalikan kita. Sa bawat araw na nailsip kita, mas lalong nahulog ang loob ko sa iyo. Hindi ko alam bakit iniwan mo na lang ako basta. Handa naman ako panagutan ka. Madamdamin niyang salaysay. Kaya pala gano'n na lang niya igiit sa akin na girlfriend na niya ako, noon pa nililigawan niya na ako sa isip niya. Thirst. Bakit nga ba 5 years kang wala sa bansa? Di ba nung nakaraang araw ka lang dumating? Curious kong tanong. Nung umaga kasi na yun ay tumawag ang mom ko dahil inatake ang dad ko. Kailangan ko sila puntahan sa Canada para na rin mapag-aralan ang negosyo doon. Nung umayos na ang sitwasyon, bumalik naman ako sa France para mag-undergo ng training sa isang company namin doon. Ngayon naman ay dito sa Pilipinas ang pinapahawakan sa aking negosyo dahil matanda na nga daw siya. Pero hindi kita kinalimutan kahit sobrang busy ko. Kahit sobrang pagod ko, pag naisip na kita, napapawi na yung pagod at stress ko. Mahabang salaysay niya. Na-touched naman ako sa mga sinabi niya. I feel special. Deserve naman siguro ng lalaking, tinabigyan ng pagkakataong mahalin ko din siya. Bibigyan ko muna ng time ang sarili ko na mas makilala pa siya. Ngayong alam ko na napakayamang tao pala ang ama ng mga anak ko, mas lalo ako natatakot. Kailangan ko mag-ingat sa mga magiging desisyon ko. Ayaw ko na isipin niya at ng pamilya niya na ngayong alam ko na nagmula sa mayamang pamilya ang ama ng kambal ay tsaka ko naman sila ipapakilala. Bahala na sa ngayon ay itatago ko muna ang kambal. Pero paano? Dalangin ko na lang talaga na hindi siya mag-imbestiga. Alam ng mga katrabaho ko na may mga anak na ko. Hindi lang nila kilala kung sino ang ama. Ganun pala ang nangyari. Sorry kung bigla na lang ako umalis ng araw na yun. Yun din kasi ang schedule ng alis ko sa isla. Tsaka napakamot naman ako ng ulo. Hindi ko matuloy yung gusto ko sabihin. Tsaka, napaangat siya ng ulo at tumitig siya sa akin. Tsaka ano-ano kasi nahihiya ako sa'yo. Kagat-labi kong sabi sa bayu ko. And why is that? Kasi baka isipin mo easy to get ako. Siyempre hindi na ko virgin nung nakuha mo at sandali pa lang tao nagkakakilala tapos binigay ko na agad sarili ko sa'yo. Kaya nung matauhan ako kinaumagahan, agad-agad na ko umalis. Nahihiya kong sabi. Iniharap naman niya ako sa kanya at iniangat ang mukha ko sa kanya. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat ko. Sino naman nagsabi sa'yo na ganun ang iniisip ko? Ni hindi nga sumagi kahit minsan sa isip ko na easy to get girl ka. Basta ang alam ko sa mga sandaling yun ay sobrang attracted ako sa iyo at may kung anong bugzo sa damdamin ko na gustong gusto kita Arlan. Seryoso niyang saad sa akin. Kinilig naman ako. Mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. I felt relieved. Pero hindi ko pinagsisisihan yung araw na may nangyari sa amin. Dahil doon nagmula ang sagot sa matagal ko ng hiling. Hindi ko lang akalain na hindi pala basta ordinaryong tao ang naging ama ng kambal ko. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Niyakap naman niya ako ng mahigpit at niyakap ko rin siya pabalik. Haste, totoo na talaga, may boyfriend na talaga ako at ama pa ng mga anak ko. Sir Kel may pakiusap lang sana ako sa'yo. May pag-aalinlangan kong tanong. Hopang na pumayag siya. What is that? And stop calling me sir, baby. I'm your boyfriend. Parang bata niyang sabi. Napakamot naman ako ng ulo ko. Sorry naman may kuto. Ayun na nga Pwede bang, wag natin ipaalam pa sa iba na magkarelasyon tayo. Alam mo naman siguro na empleyado mo ako. Ayaw ko ng issue.
Ayaw kong pag-isipan nila ako na binibigyan mo ko ng special treatment at baka iwasan na nila ako. He said coldly. But, Kel, sige na please. It's not enough reason for me. I don't care kung ano iisipin o sasabihin nila. Kayang-kaya ko sila tanggalin. At wag sila magkakamol na pagtangkan ka or gawaan ka ng masama. Ako ang makakalaban nila, he seriously said. Haste, mukhang mahihirapan ako paamuhin, tung dragon na, Parang bubuga na ng apoy. Shucks. Paano ko ba siya mapapapayag? Lambingin ko kaya. Baby sige na please. Ayaw ko lang ma-stress everyday at syempre pag-iisipan kanila na sa isang empleyado ka lang pumutol. I said with matching beautiful eyes and in a very sweet tone. Nakatitig lang siya ng seryoso sa akin. Pumayag ka na please mas konti makakaalam, mas konti magkikialam. I still trying to convince him. Okay, he suddenly said. Okay, really? Masayang kong tanong. Just to confirm. Yes, but in one condition. Ayun lang. Ha? Ano naman yun? Kinakabahan kong tanong. Shucks. Baka ma-scam na naman ako neto. Hindi siya agad nagsalita. Pinasadahan niya ng tingin ang buong mukha at bumaba ang tingin niya sa dibdib ko. Perv. Tinakpan ko bigla ng dalawang kamay ko ang dibdib ko at sinaman siya ng tingin. Natawa naman siya sa ginawa ko. Sira ulo, Relax, baby. Natatawa niyang sabi. Sabi sa'yo wag mo kasi ako tignan ng ganyan. Naasar kong sabi sa kanya. Tignan ng ano ba? Paano ba ako tumingin sa'yo? Natatawa pa ring sabi niya. Wag mo nga ako tignan na para akong nakahubad. Manyok ka talaga. Gigil talaga ako. Hindi na nga Nakanguso niyang sabi. Hindi na nga. Ibig sabihin ganun mo nga talaga ako tignan. Tandang padamdam. This man. Lalo naman siya tumawa ng malakas. Why love? Thirst. Ano ba kasing kondisyon mo na yan? Sabihin mo na nga. Bigla naman ulit siya sumeryoso. Papayag ako sa gusto mong ay sekreto muna ang relasyon natin pero kailangan ko ng assurance. Mahirap na. Iniisip nilang single ka pa. Paano kung ligawan ka at mahulog ang loob mo? Kaya dapat may assurance ka sa akin. At anong klase namang assurance yun, Mr. Leo Michael Guevara? Marry me. Be my Mrs. Leo Michael Guevara. Sakay lang ako papayag sa gusto mo. Kung ayaw mo naman, ngayon din ay is-announce ko sa lahat ang relasyon natin para wala nang magtangka pang lumapit sa you. Napatulala naman ako sa sinabi niya at hindi makapaniwala. Na-blackmail na naman ako. Ano na? I need your answer right now. Teka, nag-iisip pa nga Maktol ko sa kanya. Hoy, ito na nga oonal sige na pumapayag na ko. Pambihira. Ang galing talaga manggipit. Napangisi naman ang damuho na, Good. Get ready, bukas na bukas din ay ikakasal na tayo. Ako na bahala lahat mag-ayos ng mga kailangan. Since gusto mo na secret relationship muna tayo, ang kaibigan kong Mayor Myun ang magkakasal sa atin. Napatanga naman ako sa sinabi niya. And don't you dare escape from me dahil kahit saan ka magpunta, mahahanap kita. Panipik. And don't you dare escape from me dahil kahit saan ka magpunta, mahahanap kita. Shucks. Wala na talaga akong kawala. Paano ba ang gagawin ko? Masyado naman kasi nagmamadali Bukas na agad-agad. Hindi naman ako tatakas Pero magpapaalam muna ako sa pamilya ko na ilipat na muna ako ng tirahan. Pagsisinungaling ko. Sorry kailangan ko muna makausap ang mga anak ko at ihabilan sa pamilya ko sa Cavite. Buti na lang hindi ako natuloy magpa-enroll sa kanila nung nakaraang araw. Okay, if that's what you want, sasamahan na rin kita. Suhestyon ni Kel na boyfriend ko na. Teka. Wag na, kaya ko naman mag-isa. Baka mabigla mga yun na bigla na lang ako nag-uwi ng lalaki dun at ipapakilalang boyfriend ko samantalang sa 5 taon ay wala naman silang alam na may nanliligaw sa akin. Unless, papayag ka na kahit kasal na tayo ay hindi muna tayo magsasama. Kinakabahang paliwanag ko. No way. Ay zesekreto na nga natin sa lahat ang relasyon natin tapos hindi pa kita makakasama. Hindi ako papayag. Pagprotesta niya. As I expected, hindi talaga siya papayag. Pati ba sa pamilya natin ayaw mo ipaalam ang relasyon natin? May himig ng pagtatampong tanong niya.
Oo sana eh. Sana maintindihan mo. Sasabihin ko din naman sa kanila. Sa ngayon ayaw ko muna sila biglain. Same time lang siyang nakatitig sa akin at hindi nagsesalita. Kinakabahan ako sa pananahimik niya. Okay, I understand. As long as magpapakasal ka sa akin at makakasama kita lagi. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa sinabi niya. Kailangan ko na lang kausapin ang mga anak ko pag-uwi. Salamat Kel. Babalik na ko sa station ko. Marami pa ako tatapusin, baka magtaka na rin mga kasamahan ko bakit ang tagal ko dito sa opisina mo. Tatalikod na sana ako sa kanya nang bigla niya akong hapitin sabaywang ko sabay yakap sa akin. Sandali lang, gusto pa nga kita makasama eh. 5 taon ako nagtiis na nasa loob ka lang lagi ng isipan ko. Kahit ilang minuto pa, hayaan mo munang ganito tayo. Makakasama mo na rin naman ako simula bukas. Mas mahaba na ang time natin. Katwiran ko, niluwagan niya ang yakap sa akin at hinawakan ang magkabilang pisngi ko para bigyan ng maalab na halik. Ilang minuto din kaming naghalikan hanggang sa kapusin na kami parehas ng hininga. Okay ka na? Tanong ko sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Napakagwapo niya. Not really, dahil gusto pa kita makasama ng mas matagal. Pero sige, pinapayagan na kita bumalik sa trabaho mo. Make sure lang hindi ka hahawakan ng mga makong na yun ha, ako lang ang pwedeng umakbay, yamakap at humawak sayo. Natawa naman ako sa pagkakasabi niya. Para siyang si Kill pag inabutan ng tantrums. Mag-ama nga talaga. Oo na po, sir. Pang-asar ko sa kanya sabay takbo palabas. Brianna Cassandra. Dinig kong tawag niya sa akin na parang napipikon na. Haha. Napaka. Hindi naman ako West Philippine Sea pero grabe makaangkin. Sheres. Oh, anyari sa'yo ses, bakit parang hinabol ko ng 10 bakla? Usisang tanong ni Alice sa akin, ha? Wala naman. Naghagdan lang kasi ako. Hindi ako sa elevator dumaan. Kaya hinihingal ako. Pagsisinungaling ko. Diyos ko. Minus points na naman ako sa langit. Naging smooth naman ang maghapon ko. Hindi naman ako masyadong ginulo ng boyfriend kung napakaseloso. Pero maya-maya ko nakikita si Sir Jepeth at Kel na padaan-daan dito sa department namin at pasimpleng susulyap sa akin. Hanggang sulyap lang naman siya. Hindi naman siya nagtangka na lapitan ako. Kunwari nag-i-inspection daw kuno sila or kakausapin daw ang ibang department heads, pero ang lagkit naman ng tingin sa akin. Kasera. Pero aminin, kinilig ako dun. Hehe. Nung uwian na ay nakatanggap ako ng tawag mula sa unknown number. Baby, I'm here at the parking lot. Come and meet me here. Kel. Paninigurado kong tanong. No other than, I got your number from the HR department. Punta ka na dito or gusto mo sunduin na lang kita dyan? I don't mind. Hindi na po. Ako na lang pupunta sayo. Wait for me there. Please faster baby. I want to hug you so bad. Panipi. Grabe, magkayakap lang tayo kanina. Oh, siya. Papunta na ako dyan ngayon. I'll hang up na. Nakarating din naman ako agad sa parking lot. Napatili naman ako nang bigla-bigla na lang may humila sa akin at bahagyang tinakpan ang bibig ka. Ano ka ba naman? Tinakot mo Cole, sabi ko kay Kel sabay hampas ng bahagya sa dibdib niya. Infames ang tigas. Haha, sorry na baby. Let's get in the car. Bulong niya sa tenga ko. Pagkasara ng pinto ay agad-agad naman niya akong kinabig at hinalikan sa labi na parang sabik na sabik. Mula sa araw na ito ay kailangan ko na ata masanay na ganyan talaga siya. First, maalab kaming naghahalikan ngayon pa para bang sabik na sabik kami sa isa't isa. Iniyakap ko sa batok niya ang mga braso ko at lumalaban ng halikan sa kanya. Aba, hindi ako papatalo no. Bumaba naman ngayon ang halik niya papunta sa aking pangapababa sa aking leeg. Nakikiliti ako sa paghalik niya sa leeg ko. Mas lalo pa ako nakaramdam ng kiliti nang pagapangin niya ang kaliwang kamay niya sa legs ko. You're mine, mon amor. Bulong niya sa tenga ko. Kelham, pabulong kong sambit sa pangalan niya. Sandali lang, pidgel ko sa kanya nang papunta na sa dibdib ko ang labi niya. Sagutin ko lang yung tawag. Walt lang baby, please. Pakiusap ko sa kanya. Tinignan ko kung sino yung tumatawag. It's Yasmine's number. For sure ang kambal, ta. Bigla ako nataranta at naitulak ko si Kel. Nagtaka naman siya sa ginawa ko at nakakunot noong nakatingin sa akin.
Who's that? He seriously asking. Parang maling sagot ko ay bubuga siya ng apoy. Yung pinsan ko. Wait lang, sagutin ko lang, baka importante. Kinakabahang sabi ko, hello, Yos. Bakit napatawag ka? Hello, Ma. It's me, Mira. Anong oras ka po uuwi? Can you buy me Chucky please? Naubos na kasi yung stocks dito eh. Pauwi na rin ako. Sige, bibilhan kita bago ako umuwi. Yun lang ba? Yes mama. Please buy for me and kill. Okay, no problem. Bye na. Yehey. Thanks mama. Ingat ka po. Agad ko naman pinatay ang tawag, baka marinig pa siya ng papa niya na ngayon ay seryosong nakatingin sa akin. Uuwi na ako. Para makapag-prepare na ako bukas. Pero bibilhan ko muna yung pinabibili ng pinsan ko. Kahatid na kita. Ko-kontra pa sana ako sasabihin niya, pero agad siyang nagsalita na parang alam niya ang nasa isip ko. I insist. Aalis ako agad para hindi ako makita ng pamilya mo kung yan ang ipinag-aalala mo. Okay sige. Tahimik lang kaming nasa biyahe. Sa palagay ko ay nagtatampo siya. Babawi na lang ako sa kanya bukas. Tinupad naman niya ang sinabi niya na aalis siya kaagad pagkahatid sa akin. Buti na lang at gabi na rin kaya wala na sa labas ang mga bata. Masinsinan kong kinausap ang mga anak ko. Nakokonsensya ako dahil kinalangan ko magsinungaling sa kanila. Natawagan ko na rin ang aking mga magulang. Hindi nila alam lahat na ang ama ng mga anak ko ang makakasama ko. Sinabi ko na maa-assign ako sa malayo at hindi ko pwede isama ang mga bata dahil wala akong mapag-iiwanan sa kanila pag pumapasok ako sa trabaho. Sana makapasok pa ko sa langit neto. Kailangan ko ito gawin para protektahan ang mga anak ko. Kapag napatunayan ko na ang sarili ko kay Kel at sa pamilya niya na hindi ko hangad ang yaman nila, ay tsaka ko palang ipapakilala sa kanila si Mira at Kil. Sana lang talaga ay tama itong gagawin ko. Sure ka na ba talaga na papakasalan mo ang bagnuting lalaki na, Baka napipilitin ka lang. Pwede ka pa umatras. Natatawang tanong sa akin ni Mayor Felix Eugene de la Cruz. You really wanna die, ha? Stop corrupting my future wife's mind, nanggigil na tura ni Kel. Don't mind him, baby. He's an asshole. Bulong ni Kel. By the authority vested in me by the laws of the Republic of the Philippines and as the mayor of this city, I now pronounce you husband and wife. You may now seal your vows with a kiss. Agad naman akong hinalikan ni Kel sa aking labi. Napahiwalay naman ako kay Kel pagkadinig ko sa tikhim ni Mayor. Gosh, nakakahiya. Nadala naman ako sa halik ng makong nata. Nadinig ko naman ang pagtawa ni Kel at ni Sir Jepeth na isa sa mga naging witness namin. Ang isa naman ay ang assistant ni Mayor. Agad naman kaming umalis sa City Hall after ng kasal. Parang atat na si Kel, may bahay ako. Dumiritso kami dito sa isang mamahaling restaurant here in Makati. Kahapon pa daw si Kel nagpa-reserve dito. Naka-VIP naman kaya malaya naman kami makakapag-celebrate ng wedding day namin. Masaya ako ngayon sa totoo lang. Pinakasalan ako ng ama ng mga anak ko. At least masasabi ko na hindi dahil lang sa mga anak niya kaya ako pinakasalan. Saan tayo pupunta? We will go in one of our resorts in Batangas. We will stay there for a week for our honeymoon. Bakit parang kakaiba ang ngiti ng lalaking, pagkasabi niya ng honeymoon? Biglang nagningning ang mga mata. First, paano ang trabaho natin? Hindi pa ako nakapag-file ng leave. Don't worry wife. Jepeth will handle that for us. Oh, wow, wife. Bago sa pandinig ko pero sounds good. Kahapon boyfriend ko lang, kinabukasan asawa na agad. Ang ganda naman dito. Namamangha kong bulalas. Hapon na nang makarating kami dito M Beach Resort. Kasalukuyan kaming nakatambay dito sa open cottage kung saan tanaw na tanaw namin ang napakagandang view. Meron din kaming private room. Ang daming guests dahil na nga rin sa weekend ngayon. Nagkaroon ng kaguluhan kanina sa mga guests. Kaya kinailangan muna puntahan ni Kel para alamin ang nangyari at nagpa-emergency meeting sa mga staff. Hindi na ako sumama sa kanya. Sinabi ko sa kanya na maglilibot-libot muna ako. Gusto ko rin makita ang iba pang part ng resort. Ayaw niya sana ako payagan mag-isa, pinilit ko lang siya at sinabing hindi naman ako mawawalan dito. Naglakad-lakad ako kanina sa tabing dagat.
Napangiti naman ako noong maalala ko yung first meet namin ni Kel. Sobrang saya ko ng mga oras na, yun. Hindi ko akalain na doon ko matatagpuan ang sagot sa problema ko. Nang mapagod ako sa paglalakad ay pumunta muna ako sa isa sa mga makakainan dito. Nagugutom na kasi ako at mukhang matatagalan pa ang asawa ko. Umorder lang ako ng seafood mix at desserts. Brie, is that you? Napatingin naman ako sa nagsalita na yun. Oh, Jasper. Wow, what a coincidence. You're still beautiful as ever. Hehe. Thanks. Can I join you here? Okay, he's Saturday in front of me. He also ordered his food. Medyo nalilang ako sa kanya at the same time kinakabahan ako, baka makita kami ng asawa ko. I mean, wala naman kami ginagawang masama ni Jasper but noong Kel, baka magbuga yun ng apoy. Rain Jasper Smith is my college classmate and ex-suitor. Yes, ex-suitor. Mas nauna siya manligaw sa akin kaysa kay Kurt. Si Kurt kasi nanligaw sa akin noong nagtatrabaho na kami pero kaklase ko din si Kurt nung college. Hindi ko lang talaga nabigyan ng pagkakataon si Jasper noon dahil nag-aaral pa kami nung time na yun at hindi ko priority ang makipagrelasyon. Isa pa, kilala siyang chick boy sa school. Malay ko ba kung trip niya lang ako? Bigla ko naman na itago ang kaliwang kamay ko kung nasaan ang wedding ring ko. Baka ipagkalat pa niya na kasal na ako. Hindi pwede. Hindi pa pwede sa ngayon. Paimpol ko ito tinanggal sa daliri ko at inilagay sa loob ng bag ko. Kamusta ka na? Sa Cavite ka pa rin ba nakatira? He asked. Ang pamilya ko nandoon pa din. Pero ako sa Maynila nagfatrabaho. Nagbabakasyon lang ako ngayon. Oh, really? Sa Maynila na rin kami ng pamilya ko ngayon. Nagkaroon kasi ng branch doon ang business Noel Daddy. Kasama mo ba ang pamilya mo ngayon? Parang ikaw lang mag-isa kasi ngayon. Hindi, katrabaho ko ang mga kasama ko. Pagsisinungaling ko. Sana hindi obvious. Napatitig naman siya sa akin at parang malalim ang iniisip. Kinabahan naman ako bigla, bakit? May dumi ba ako sa mukha? Oh, I'm sorry. I'm just wondering if you're still single. Cause you know, isa ako sa masugid mong manliligaw noon. Yes. Wow. Really? Sa ganda mong, yan. Natatawa niyang sabi. Isa siyang uri ng hater. Hater ka din pala. Mahina kong bulong sa sarili ko. What? Wala. Sabi ko wala pa kasi nagkakamali sa akin. Hehe. Hahaha. You're funny. Ako. Anong ikaw? Ako, pwede akong magkamali sa'yo. Napanganga naman ako sa sinabi niya. Sinasabi niya ba sa akin na gusto niya manligaw? What the? Hindi ako kaagad nakasagot sa sinabi niya. Hana, just kidding. You're so cute. Natatawang sabi niya sabay pisil ng magaan sa pisngi ko. Nahiya ako bigla. Feeling ko nang gamatis ako sa ginawa niya. Ang cute ng dimple niya pag nakangiti siya. Half American si Jasper at matangkad din siya. Ang alam ko ay anak siya ng mama niya sa pangalawang asawa neto na American citizen. May half-brother siya sa mama niya pero hindi sila close. Natatandaan kong minsan na ikwento niya. Matagal na din daw yun independent sa buhay at wala sa pewder ng mama nila. Maloko ka pa rin hanggang ngayon. Tigilan mo nga ako. Nakapout kong sabi. Maya-maya pa ay dumating na ang orders namin at hindi ko na namalayan ang oras. Masaya lang kaming nagkukwentuhan. Binabalikan ang mga kaganapan nung college days namin. Natigil lang kami sa tawanan nung mag-ring ang cellphone ko. Tinignan ko ang tumawag. Shucks. Anong oras na ba? Tandang padamdam. Ang asawa ko ang tumawag. Napatagal na ata pag-stay ko dito. Where are you, baby? My husband in a worried voice. I'm just here in a restaurant. Nagugutom na kasi ako kaya kumain na muna ako. Sorry, pabalik na ko dyan sa cottage. I will fetch you there. Wag na, mas lalo pa tatagal pag inaantay pa kita. Sige na paalis na ko. Agad kong pinatay ang tawag para hindi na siya makakontra pa. Jasper, hinahanap na kasi ako ng mga kasama ko. Mauuna na ako sa'yo. Nice meeting you again. Dali-dali na ako umalis at baka mainip na ang asawa ko. Pagkarating ko sa cottage ay nabungaran ko ang asawa kong nakabusanggot. Baby, kumain ka na ba? Sorry kung nauna na ako kumain ha. Gutom na kasi ako eh.
Ayaw naman kita istorbohin. May paglalambing kong paliwanag. Hindi siya kumibo. Nakabusangot pa din at hindi ako tinatapunan ng tingin. Oh, ang panganay ko may toyo. Haha, ang cute niya magtampo. Nagkanda haba na ang nguso, lisa talaga mukha nilang mag-ama kahit pag tinotoyo. Lumapit ako sa kanya para yakapin siya. Inilapit ko ang bibig ko sa tenga niya, bakit nagtatampo ang baby ko? Hindi pa rin siya umimik. Thirst. Mukhang mahihirapan ako dito ah. Huwag ka na magtampo sakin baby, please. Anong gusto mo? Malambing kong tanong sabay halik sa pisngi niya. Doon naman siya lumingon sa akin. Ikaw anong ako? Balik kong tanong sa kanya sabay taas ng kanang kilay ko. Ikaw lang ang gusto ko, mula noon hanggang ngayon. Sabi na may napakatamis ng ngiti sabay yakap sakin at halik sa leeg ko. Kinilig kami ni Kifi. Mukhang wala ng tupak si Mr. Guevara. Baby, napagod ka ba kagabi? Hindi. Bakit buong gabi ka kasi tumakbo sa isip ko? What the H? Kala ko naman seryoso ang sasabihin. Nagsimula na naman siya bamanat. Syempre, hindi ako papatalo. Women power. Hahaha. Dami mo talaga mister. Nga pala nagpa-blood test ako kanina. Bakit? May sakit ka ba? Ano daw sabi ng doktor? Are you okay, baby? Napapa-paranoid niyang tanong. Natawa naman ako sa reaksyon niya. Haha, ang sabi ng doktor, pabitin kong sabi sabay hinga ng malalim. Ano daw sabi? Baby, please, wag mo ko pakabahin. Nag-aalala na ako. Kalma, baby kalma. Hahaha, ano nga, nakuha mo pa talaga ako pagtawanan. Panipi. Hana, ang sabi ng doktor type daw kita. Napatawa naman ako na malakas sa sarili kong banat. Okay Kumi. Siya naman ngayon ang hindi makapagsalita at hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Kala mo ikaw lang marunong. Baby, hoy baby. Why are you blushing? Nagtataka kong tanong. Namula kasi siya bigla at napayuko. Baby, pwede ba kay kiligin? Nahihiyang tanong niya. Nagkatinignan naman kami at sabay natawa sa kalokohan namin. Wala na, bati na Camille habang nagtatawanan kami ay inabot niya ang cellphone niya. Ini-open niya ang FB account niya at pinalitan niya ang status niya na from single to married status. In fairness, daming followers ng gwapong Eddie China Oil. What's your FB account, baby? Oh, no. Hindi niya pwede malaman marami akong post na pictures at videos ng kambal. Kinabahan ako bigla. Isip. Buti na lang naka-Japanese character F. Biname ko kaya hindi niya agad-agad may search. Yamait kudasai braye kasi manlapas. Agad naman niya ito isinearch. Nung makita ay nag-friend request siya at ini-stalk ang account. Nakalimutan niya ata na andito lang ako sa tabi niya at nakikita ang ginagawa niya. Thirst. Pinagnanasaan na naman pictures ko. Are you not active on your social media account? Your post was last September 23 202x pa. Few weeks bago tayo magkakilala. Panipi. Ano kasi na busy lang at wala naman ako gana mag-post. Ganon talaga siguro pag nasa adulting stage. Kabado ako. Wag sana mabuko. Old account ko yun nung kami pa ni Kurt. Pero nung nag-break kami ay hindi ko na yan ginagamit. Gumawa ako ng bago at pili lang ang friends ko doon. Hindi ko na in-add yung mga dati kong katrabaho at obviously, si Kurt at Elise. Mukhang na-convince ko naman siya sa paliwanag ko. Nagpatuloy lang siya sa pag-stalk sa account ko. Pinupushwan niya ang bawat pictures ko. Wala na doon ang mga pictures namin ni Kurt. Syempre bakit ko pa ikikip yun? Sana lang talaga nabura ko lahat ng pictures namin at walang naiwan. Baby, get your phone and accept my request. Ayaw ko nga. Baka el-tag mo ko I won't, okay. Please, baby. Okay, pero mag-CR muna ako. Agad naman ako tumayo at dali-daling pumasok sa banyo. Tinatawag niya pa ako pero hindi ko na siya pinansin. Inilog out ko muna ang new account ko at ni-remove. Pinalitan ko ng old account ko. Naka-hide na rin sa isang app yung mga pictures at videos ng kambal. Sa pagiging possessive ni Kel, hindi malabong kalikutin niya ang cellphone ko. Noon kasi hindi ako nang inag-alam sa cellphone ni Kurt kaya hindi ko agad nahuli pang lalako niya.
Anyway, nakamove on naman na ako sa kanya at napatawad na sila pero hindi ko makakalimutan yung lesson. Baby, matagal ka pa ba dyan? Kakapasok ko pa nga lang eh. Hindi na ako sumagot at in-accept na ang friend request niya. Hindi na ako nagtagal at lumabas na rin ako. Baka pasukin pa ko dito. First, gusto mo naman, sabi ng malandi kong utak. Yawa teka, kumain ka na ba? Mal kong tanong sa kanya nung maalala kong nauna nga pala ako kumain. Kakain pa lang. Panipi. Nag-order ka na ba? Ako na lang o-order kung hindi pa. Seryoso kong saad sa kanya. Pero hindi siya sumagot at lumapit siya sa akin na halos gahibla na lang ang lapit ng labi namin sa isa't isa. No need. Andito na sa harap ko. Nang aakit niyang bulong sa akin sabay ngisi. Hindi na niya ako binigyan pa ng pagkakataon magsalita at agad na akong sinunggaban ng halik. Hindi naman na ako nagreklamo pa at ikanawit ko na rin ang mga braso ko sa batok niya at nakipaglaban ng halikan sa kanya. Habang walang patid ang halikan naman ay gumapang naman ang dalawang kamay ng asawa ko paloob sa mini dress ko. Agad niyang dinakma at minasahe ang dalawang dibdib ko. Ako na nagkusa haborin ang t-shirt na suot niya. Napabitaw naman siya sa dibdib ko para itaas ang dalawang kamay niya. Nang tuluyan na maubad ang t-shirt niya ay ang dress ko naman ang dahan-dahan niyang ibinababa mula sa aking balikat habang hinahalikan ang balikat at leeg ko. Napahagikak naman ako sa paghalik niya. Ang lakas ng kiliti ko sa leeg. Kel, nang tuluyan na niya na ibaba ang dress ko ay gumapang naman ang labi niya pababa sa dibdib ko. Magagaang halik muna ang binibigay niya sa dibdib ko hanggang naramdaman ko na lang ang pagsipsip niya sa balat ko. Kel, iniwanan na naman niya ako ng marka. Yawa na, tagal pa naman mawala niyan. Isinandal niya ako sa pader at muling hinalikan sa aking labi habang minamasahe na parang stress balls ang dibdib ko. May halong panggigigil. Gumapang naman ngayon ang kanang kamay niya pababa sa baywang ko. Bahagya niya itong pinisil-pisil. Napahawak naman ako sa kanang braso niya nang bumababa ang kamay niya papunta sa kasalanan ko. Napasinghap ako at napadiin ang hawak ko sa braso niya nang ipasok niya ang kamay niya sa loob ng underwear ko at walang pagdadalawang isip ipinasok ang gitnang daliri niya. I love you, wife. That was hot. Hinihingal na sabi ng asawa ko. Tanging naisagot ko. Grabe, damang-dama ko yung pagod. Scammer talaga, tung lalaking na, tol sabi niya ihilang ang pahinga, kahit ihiwala nang naging pahinga. Shocks, para akong nag-hardcore gym for the first time. Ang sakit ng katawan ko. Hindi ko na kayang bumangon pa kaya siya na lang ang naglinas sa akin. Buti naman nagkusa siya. Agad naman kaming nakatulog na dahil sa exercise na ginawa namin. Kinabukasan ay nagising na lang ako sa mga halik sa buong mukha ko. Sorry to wake you up, baby. But it's time to eat. My husband said while giving me little kisses in my neck. What time is it, baby? I asked in a hoarse voice. It's already 12. As long as I want you to have some sleep, I don't want you to compromise your stomach. Come on, wake up and take a bath. Doon na lang tayo kakain sa restaurant ng resort. After namin kumain ay nagpunta kami dito sa dagat. Sana lang ay nakaalis na si Jasper dito. Kasalukuyan kaming nagpapaaraw. Nilagyan ako kanina ng asawa ko ng sunblock lotion with matching chancing pa yun. Nakasuot ako ng yellow two-piece pero nakasuot ako ng cover-up. Hindi kasi seloso asawa ko insert sarcasm. Ang asawa ko naman ay nakasuot ng swimming trunk. Bakit nakalimutan namin magdala ng towel kaya bumalik muna siya sa room namin para kumuha. Ako naman ay nauna na munang lumangoy. Exposing my beach body. Hindi naman halata na nagluwal na ako ng dalawang bata. Ipinatong ko na lang muna sa lounge chair ang cover-up ko. Nag-e-enjoy ako sa paglangoy. Sobrang nakaka-relax. Samantalahin ko na dahil next week tambak na trabaho na naman ang sasalubong sa akin sigurado. Paminsan-minsan ay hinahayaan ko lang lumutang ang katawan ko. Habang nag-e-enjoy ako sa paglutang sa dagat ay may dalawang gwapong foreigner ang lumapit sa akin para magpakilala. Since customer naman sila sa resort ng asawa ko ay binati ko sila. Wala naman ako balak magpakilala na asawa ng may-ari ng resort. Hindi ko naman pinagharapan no. Hi, gorgeous.
We've been seeing you swimming here for a while now, and we can't help but be amazed by your beauty. We don't have any bad intentions, we simply want to get to know you. Sabi nung mas matangkad. By the way, I'm Elwin. And I'm Edward. Hi. I'm Cassie. Nice meeting you. Nakangiti kong pakilala. Nagkukwento sila about sa experience nila dito sa Pilipinas at na-search nga nila ang resort ng asawa ko na may maganda reviews online kaya dito nila unang sinubukan pumunta. Nagkukwento pa rin sila habang paahon na kami sa tubig. Bigla naman ako natakot nang makita ko ang asawa ko. Ang sama ng tingin niya sa dalawang kasama ko at nakakuyom ang dalawang kamao niya na parang mananapak na siya. Nang makita kong naglakad na siya palapit sa akin ay agad akong nagpaalam sa dalawang kano. Edward, Elwin, I'll go ahead. Again, nice meeting you too. Sure. It was nice talking to you. Hope we can still talk some other time. Can we get your mobile number or social media account? It was Edward. There's no other time and no, you can't get her number nor her social media account. Napakagatlabi naman ako nang marinig ko ang boses ng asawa ko. Agad naman napalingon sa kanya ang dalawang afam na may pagtataka sa kanilang mukha. He is my husband. Agad ko naman sabi bago pa sila makapagtanong. Oh, sabay na bulalas ng dalawang kano na tila hindi makapaniwala. It's no longer surprising if he ties you to him immediately because of your beauty. Natatawang sabi ni Elwin. Sos. Bolero. Pagkalapit sa amin ng seloso kong asawa ay agad niya akong hinapit sa baywang palapit sa kanya. Kita mo, yan. Parang akala mo laging aagawan. And who are you? May tono ng galit na tanong ng asawa ko. Whoa. Don't be jealous of us, bro, we're just talking. By the way, we'll go ahead. Nice meeting you, gorgeous. Sabi ni Edward sabay kindat. Tangka naman siyang sisipakan ni Kel, buti na lang napigilan ko siya. Agad naman hinayla ni Elwin si Edward paalis. Ikaw naman, baby, inaasar ka lang ng non. Natatawa kong sabi sa kanya habang nakayakap sa kanya. Kanina pa kita hinahanap, nakikipag-usap ka lang pala sa mga ganggang na yun. Ayan galit na naman si Master Buton. There's no other time and no, you can't get her number nor her social media account. Napakagatlabi naman ako nang marinig ko ang boses ng asawa ko. Agad naman napalingon sa kanya ang dalawang afam na may pagtataka sa kanilang mukha. He is my husband. Agad ko naman sabi bago pa sila makapagtanong. Oh, sabay na bulalas ng dalawang kano na tila hindi makapaniwala. It's no longer surprising if he ties you to him immediately because of your beauty. Natatawang sabi ni Elwin. Sos. Bolero. Pagkalapit sa amin ng seloso kong asawa ay agad niya akong hinapit sa baywang palapit sa kanya. Kita mo, yan. Parang akala mo laging aagawan. And who are you? May tono ng galit na tanong ng asawa ko. Whoa. Don't be jealous of us, bro, we're just talking. By the way, we'll go ahead. Nice meeting you, gorgeous. Sabi ni Edward sabay kindat. Tangka naman siyang sisipakan ni Kel, buti na lang napigilan ko siya. Agad naman hinayla ni Elwin si Edward paalis. Ikaw naman, baby, inaasar ka lang ng non. Natatawa kong sabi sa kanya habang nakayakap sa kanya. Kanina pa kita hinahanap, nakikipag-usap ka lang pala sa mga ganggang na yun. Ayan galit na naman si Master Buton. Let's enjoy our honeymoon. Gusto mo manguha ng pearly shells? Tanong ko sabay ngiti sa kanya nang nakakaakit. Mukhang nagets niya ang sinabi ko kaya dali-dali niya ako hinatak papunta sa dagat. First, sabi na Pakmaru. Dinala niya ako dito sa may bandang dulong bahagi ng resort kung saan lilan lang ang tao. Medyo malalim dito at may malaking tipak ng bato. Agad niya ako isinandal dito sa bato at hinalikan ng mapusok. Ikanawit ko naman ang mga braso niya batok niya at nakipaglaban ng mainit na halik sa kanya. Nang magsawa sa labi ko ay gumapang ang labi niya pababa sa pangako hanggang sa leeg ko. Dito ako sisid ng pearly shell. Bulong sa akin ng asawa ko. Sandali munang nilamas ni Kel ang dalawang dibdib ko bago huminga ng malalim sabay lubog sa ilalim ng dagat.
Pidgel kong ungol ng ibuka ni Kel ang dalawang hita ko sa ilalim ng tubig at ipinasok ang dalawang daliri niya. Napapatingala ako sa ginawa ni Kel. Sarap na sarap ako sa paglalabas-pasok ng mga ito. Oh my gosh! Nasabi ko nang nararamdaman kong malapit na ako. Baby, nasabi ko nang bigla siyang tumigil at umahan. Nakakaya mo. That's your punishment for talking to that two assholes and making me jealous. Natatawang sabi niya. Mongoloid talaga. Ugh. I hate you. I said while pouting. Bitin si Inday. Natawa naman siya sa inasal ko. Muli naman siyang huminga ng malalim at lumubog sa ilalim ng tubig. Napasinghap ako nang mabilisan niyang hinubad. Isinuot na niya sa akin ang panty ko at nagsimula na lumangoy-langoy. Paminsan-minsan ay nagtatago siya sa ilalim ng tubig at bigla na lang lilito sa harapan or sa likuran ko sabay yakap at nakaw ng halik. Apakalandi talaga ni Master Buten. Nung maggagabi na ay bumalik na kami sa room at kumain na rin sa seafood restaurant niya. Nagpapahinga na kami ngayon. Nakaunan ako sa kanang braso niya. Kakatapos lang namin shower and yes, may naganap sa CR na bardagulan. Habang nagkukwentuhan kami ay nag-notify ang cellphone ko. Agad ko naman yun chinek. Mayroon nag-friend request doon sa old account ko. When I checked, it was Rain Jasper. Napaisip ako bigla. May bagong account ba siya or nasama siya sa na-unfriend ko? Or baka ako ang in-unfriend niya? Pagkakatanda ko kasi friend naman kami sa FB dahil nga nanliligaw siya sa akin dati. Delete it. Sa pag-iisip ko nawala sa isip ko nakatabi ko nga pala si Master Buten. Pero bago ko man magawa ang utos niya ay nag-notify ulit ang FB. New message received. Hindi ko sana ay seen kaso parang dating snatcher ata tong asawa ko. Naagaw agad ang cellphone sa kamay ko. Hi, Bria. This is my new account. Hindi ko na kasi mabuksan yung isang account ko. By the way, nice meeting you again. Hoping we can meet again since we're both living in Manila na. Who's this? Panipik. Classmate ko nung college. Are you sure na classmate mo lang ito? What do you mean? Ex-boyfriend or nanligaw sa'yo? Hindi ko siya naging boyfriend. Nanligaw lang. Lalo naman sumama ngayon ang anyo niya. Ano ba yan? Gabi na magpapaamo na naman ako ng dragon na napakaseloso.